Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Rob Rances. Isinare lang niya ang pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol sa obvious reason kung bakit dinala nila si PRRD sa ICC. Political persecution, sabi. Ito ang exact statement ni Justice Tiham. Common sense dictates that it is political persecution. Why the rendition of FPRRD without due process and without passing through Philippine courts? Why are there no cases filed against PRRD in Philippine courts? Does FPRRD control Philippine courts and the Philippine justice system? The prosecution wants to litigate the case outside of Philippine jurisdiction because they know the evidence to support their claim of alleged crimes against humanity or its equivalent will not support conviction under Philippine laws. Their sole purpose is to embarrass, ridicule, and tarnish the reputation of FPRRD, to remove the Dutertes from the Philippine political equation. The prosecution witnesses, their benefactors, and their sponsors are manipulating the AJK victims' families through this ICC case as a tool to achieve their political agenda. Wow! Ang ganda ng pagkasulat. Salamat po, Sir Justice Tiham, sa inyong payag na sana makapagbigay ito ng linaw sa ating mga kababayan. Ako po, totally agree ako sa sinasabi ni Justice Tiham. Hindi nila makukonvict si Pangulong Duterte kung dito nila litisin. Kaya hindi sila nagsampa. Di ba, nag-quadcom hearing sila last year? Kung ilang hearings yan na sabi ng mga Brave 18 Marines, kada hearing may paper bag na naglalaman di umano ng 5 million pesos binibigay sa mga wala silang masyadong nag-gather na evidence. Kaya kahit ang recommendation ng Quadcom sa Philippine government isampahan ng kaso si Tatay Digong, hindi sila nagsampa. Dahil inamin mismo ni DOJ Secretary Boying Rimulya na kulang ang kaso. Dahil kulang ang ebidensya. Kaya ang ginawa nila, ICC. Sila ang nakipag-coordinate sa ICC through Trillanes. Kaya pinapunta dito, nag-gather ng ebidensya. Ayun. Hindi po 8-8 mangmang ang Pilipino na hindi maka-observe nito. Kaya sige, sirain nyo lang sirain ang image ng mga Duterte. Tingnan natin anong mangyayari. Malapit ng 2028. Sobra 2 taon nang sinisira nyo ang image ng mga Duterte. Ngayon, si VP Sara pa rin ang front runner sa mga surveys. Lalo na ngayon na nag-declare na siya ng kanyang candidacy. Nataranta na kayo. Sige, maghanda na rin kayo. Prepare your best candidate. Tingnan natin kung kaya nyong burahin sa alaala, sa puso ng mga millions of Filipinos na nakaramdam sa tunay na tapang malasakit ng aming Tatay Digong. Subukan nyo lang. Kaming mga DDS, mga organic kami, hindi kami nababayaran. Nagkakaisa lang kami sa puso't diwa. Alam namin kung ano ang ginawa ng aming Tatay Digong. Kahit tawagin nyo kaming kulto. Si Trillanes, tinawag tayong kulto. Isang cardinal bishop. Tayo daw, mga clone. Mga blind followers. Iniidolo daw natin ang pagkabayolente ng ating Tatay Digong. Sige lang. Masasakit man nga salita,
Karapatan nila yon na magsabi ng ganun. Kaya lang tayong mga DDS, alam natin kung anong totoo. Ako nga, hindi ko nga na-meet personally si Tatay Digong, mga Duterte siblings. Wala lang. Alam ko lang kung anong nangyayari sa Davao. Napakaganda ang governance nila sa Davao. At naramdaman ko yung nagawa ni Tatay Digong nung presidente siya. Yung tumahimik ang bansa. Hindi naman totally nawala ang nanggugulo. Kaya lang, tumabi lang sila na natakot sila eh. Dahil may strong leader. So, experiential itong akin. Yung farm namin, nasa bulubunduking parte ng Bukidnon. Walang kalsada noon, sira-sirang kalsada, lubak-lubak. Pag upo ni Tatay Digong, simentado, nakaabot ang, mga ganun. So, kahit anong gawin yung paninira kay Tatay Digong, kay BP Sara, it cannot erase dahil nakatatak na sa aking puso't isipan kung ano ang nagawa ng Duterte. And I believe, maraming mga kababayan natin, mga DDS, na the same din ang nakita, naramdaman. Kaya yung pagmamahal kay Tatay Digong, hindi yan Kaya, tingnan nyo, mga OFWs natin, gumagastos ng sarili nilang pera, makapunta lang sa The Hague. May post akong nakita kahapon. Ipinost niya yung income niya sa Facebook earning. Kakaunti pa lang, $4 pa lang. Sabi niya, malayo pa. Di pa ako makaipon, makapunta sa The Hague. Natats ako doon. Nag-iipon ng mga kababayan natin para lang makabisita sa The Hague. Para maiparamdam nila ang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Meron na kaming kamag-anak dito sa Mindanao. Gumastos. Nagpunta na sa The Hague para lang maipakita ang pagmamahal. So, ganun. Ang mga nagmamahal kay Tatay Digong. Tapos, sirain nyo, i-persecute nyo. Sige. Hindi nyo ba alam yung kultura ng Pilipino? Kung sino yung inaapi, lalong minamahal ng taong bayan kung sino yung underdog. Kaya, hindi sila nag-iisip. Kaya, mabuti yan, gawin nyo. Sige, go, go, go. Bahala ng Diyos sa aming Tatay Digong. There will always be a day or time of reckoning. Salamat po, Justice Tiham, sa inyong payag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung nahatag ni nanay nga yero nga iyang iatop karon. So gitabangan lang siya sa pagdala kay Bugatman. Kung karon mo na ni ang atop sa balay ni nanay nga yero. So mga dako nagyud og buslot. Muna ni ang iyang atopan karon, so pulihan niya sa nahatag nga yero sa iya ha. So mga karaan na gid kayo nga yero. Turun ni biti mamada. So kung muulan, gatuluan na gyud. So gipang isklastipan lang gani ang uban. Karon humanagid sa pag-atop ang gihatag ni nanay nga yero. So nakaatop na gid siya, di na gid siya maulan. Sa
Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin. Nagyod. Mm. Dili na gid mi maulanan. Oo, so balo na ka nanay. Oh, So pila na ka tuig sa imong pagkabalo? galima na ka tuig. So 5 na ka tuig. So naalang ka karon ka. So ikaw na lang karon ang nabilin. Oh, So tanan na ka pamilya imong anak nanay. tanan. So karon nakatop na ka di na ka maulanan. Dili na gid maulanan. Salamat ni sa naghatag ani nga sin. Salamat kayo.